Trillanes versus etong si John Vic Remulla. Ganda 'no? Match na match 'to, payabangan, paangasan, mahilig parehong maghamon, 'no? Talagang machong-macho ang datingan at mahilig pang anong tawag diyan, yung medyo, ah, yung mapag-ayos. Lagi kasi kami mga taga-Birada, isa lang yung medyo mahilig mag-ayos sa'min, si BMR lang, eh. Kaming lahat mga mukha kaming haragan, eh. Paminsan-minsan nakakatsamba 'pag maganda gising, gwapo, pero 'pag mga hindi maganda gising, 'yan mala Adonis, 'yan. Okey, eto po 'yun 'no, dahil siyempre parehong siguro ako tantiya ko yung ano rin, eh, yung kumbaga anong tawag dun, moment 'no? Moment 'yan, eh. Siyempre ganyan talaga 'pag mga gusto nila sila yung laging nasa limelight. Okey, ano ang kanilang contention? Eto po, so tinanong natin 'yan dito kay Gemini 'no, meron bang, clash, did Trillanes and John Vic Remulla clash in ICC warrant? Sabi po ni Gemini, yes. Former Senator Antonio Trillanes IV and DILG Secretary John Vic Remulla clash in May 2026 regarding the existence of and enforcement of an International Criminal Court ICC arrest warrant for Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay, eto po yung kanilang, pinagtatalunan 'no. Mayroon daw pong existence ng warrant of arrest. Yan po, hawak-hawak na di umano ni Trillanes yan noong pang November 2025. Oh, okey. Sabi ni Trillanes meron na siyang kopya ng warrant of arrest noon pang November 2025. Sabi naman po ni Remulla, initially dininay nila yan na wala pong, silang nare-receive na official warrant. At yan po ay kinumpirma naman nitong, ICC spokesperson na meron. So, sapat na ba yan? Ayan, eto ngayon ang susunod nilang pagtatalo, eh. So, yung pagtatalo nila na meron bang warrant, legit ba yung warrant na hawak-hawak ni Trillanes, okey na tayo ro'n. Wala na pong problema, 'di ba? Meron na, nag-announce na yung ICC. Wala na sigurong mas ano ro'n, kumbaga mas magandang patunay na totoong may warrant kundi yung sinabi na mismo ng ICC. So ano ngayon yung pinagtatalunan nila? So si Trillanes po criniticize niya ngayon si Remulla for failing to act. Bakit wala kang ginagawa, matagal nang may warrant of arrest? Questioning yung loyalty ni Secretary Remulla. Putya, mabigat 'to. Kino-question mo yung loyalty na ni, Remulla. Matindi yan. Tandaan mo maraming na nakipag-clash kay Remulla na nawala sa ere. Oh, partikular akala ko no yung clash ni Remulla tsaka ni General, Torre, si Torre yung mapapaboran, 'di ba? Putya si Remulla pa rin, et cetera. Sa madaling salita, kino-question ni ano, bakit wala kang aksyon? Ang tagal na mayroon. Na yan naman po ay sinabi po ni Remulla na yung official warrant ang kinakailangan nila, para po maging valid, hindi po yung warrant of arrest ng ICC kasi wala pong silbi yan. Dapat daw ayon kay Remulla, may official warrant transmitted through legal channels.
dapat daw yung official warrant ng ICC dumaan po sa legal channel, like Interpol or the Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Authorities had no legal basis to make. So dito naman po, ang balik naman diyan ni John Vic, wala, eto po, sabi naman po ni John Vic, eto, kasi binanatan siya ni Trillanes, 'di ba? Eto naman po sa Philippine Star, no official warrant. Ayan. DILG John Vic Remulla respond to former Senator Antonio Trillanes claim that an ICC arrest warrant against Senator Bato has already been transmitted to the PCTC. Sabi po ni John Vic, there is no official warrant that we are in possession of. Please ask him. Tanungin niyo raw si Trillanes if the warrant has been legally served. As far as I know, he's not part of the PCTC. Oh, hindi ka pala part ng PCTC. Kinantsawan siya ngayon ni Remulla. Trillanes arrived. So, ibig sabihin, direkta po. Tama po yun. Kung totoo po na yung hawak ni Trillanes ay ICC warrant of arrest, kinakailangan pa rin po yan para maging legal. Sabi po ni Remulla, hindi ka naman parte ng PCTC. PCTC dapat pinadadaan yung warrant of arrest para kay Bato, hindi po through Trillanes. Ano ba ang legal entity ni Trillanes? Antindi, no? O, dumagdag pa po si Palsis. Eto, chismis to, Chak. Basta si Palsis, siguradong chismis. Antonio Trillanes, posibleng palitan si John Vic Remulla bilang DILG chief ayon kay Jesus Palsis. O, eto po, ang haka-hakan chismis ni Palsis. Si Sec John Vic Remulla, with all due respect, parang wala namang nadideliver o na-accomplish. Yan. Aniya, ang tanging matagumpay na nagawa lang umano ni Remulla ay ang pagsibak sa ilang tauhan sa Bureau of Fire Protection. Laki ba ng bunganga ko? Wala kayong pakialam. Ganyan lang talaga ang buhay-buhay. Okay. Matagumpay na, wala raw nagawa si John Vic kundi pagsibak sa Bureau of Fire Protection. Samantala, sabi ni Palsis, in terms of high-profile arrest, in terms of coordination and implementation of numerous things that the ILG can do, parang hindi siya nakaka-deliver. Yan. Si Palsis sa malaki bunganga. Kala ko ako, sa malaki talaga ang usap-usapan na kailangan ng isang DILG secretary makaka-deliver in relation of high-profile arrest. Sabi po pa, kabilang aniya sa dapat umanong tugunan ng DILG ang pag-aresto katulad kina Senator Bato, Atong Ang Saldico at Gerald Bantag. Lagi nagsasalita pero wala namang napoproduce. Part yun ng mga magiging dahilan kung bakit siya siguro mare-replace ni Antonio Trillanes this week. Antindi, no? May this week pa. Papalitan na raw. Galing po kay Palsis yan. Alam nating chismis yan. Pero, dumadagdag po yan dito sa usapan ng sigalot sa pagitan ni Trillanes at saka to ni DILG Secretary Remulla. Talaga ba? Tatablahin na ba ni BBM? Talaga ba, Palsis? Totoo ba yan? Naniniwala ka ba na tatablahin ni BBM ang mga Remulla? Aba, na 1% o 2% sa latest survey? Aba, teka muna. Aabangan namin yan kung totoo yan. Di ba? Alam natin chismis yan, pero patulan na rin natin.